Hi everyone, this is Agnes and welcome to my channel. Welcome to Nestified. So for today's video mga ka-Nestified, we are in part 10. And thank you so much for being with me and for those na nag-enjoy din sa series na to, yung sa pagbakasyon sa Pilipinas last year. So if you are just first time to catch this video mga ka-Nestified, welcome to my channel. And yes, may mga series tayo na pinapakita, especially this last year na 2024 na pagbakasyon sa Pilipinas. So for today's video, magro-road trip tayo. Praise God, sinama kami ng kapatid ng kaibigan ko na architect. So we are on our way going to Gilungan, Kawayan. Ang Kawayan mga ka-Nestify sa Negros Occidental is yung pinakadulo na siya ng if you see the map of Negros Occidental and Oriental, dalawa yan divided. So ang Kawayan yung parang nandoon na siya sa pinaka-hill kasi parang medias yung yung Negros. So nandoon siya sa pinakadulo yung ang Kawayan. So ito yung pupuntahan namin. Sa Kawayan, Gilungan, Kawayan, actually kami pupunta mga ka-Nestified. So pupunta kami doon at meron lang siyang project. So kami is Segway lang. So road trip tayo. Ito yung nakikita nyo yung yung parang seaside, bayside. Ito yung Pulupandan. So may port dito ng papuntang Guimaras. So ayan. So road trip lang tayo mga ka-Nestified, and first time ko din to for how many years na makapag road trip. Namin gani summer, amo na guys ko plano ko summer ito po ng December do bangka tutuman mo sa unang camping ta daw nga na ta na kamo sa tunga tala wala ko lagi sa pakunta tay plakad lang inaagan ka ko inaagan sa camping ba. Ayan mga ka-Nestified, meron pala akong naalala na gusto kong i-share sa inyo na experience namin ng friendship ko dito sa Pulupandan. Kasi I think that was college days and we start active kami sa church at mag-attend ng KESIC conference. Ito'y during end of December, last week of December, and it happens mga December 31 talaga to be exact. Hindi ko lang alam yung year. Pero nag-attend kami ng KESIC conference and pauwi na kami kasi nga mag-New Year na kami pabalik sa aming mga bahay. Dumaan kami dito sa Pulupandan Port. Ngayon, nakasakay na kami pero biglang lumakas yung ulan. Grabe yung yung waves, lalakas at ang lalaki ng mga alon. So sige pa rin kami kasi gusto na nga namin makauwi. At wala namang bagyo pero syempre alam niyo naman during December malalakas talaga yung hangin. Ngayon nung sumakay na kami, yung last na lang na pasakay sa pump boat kasi parang ang nangyayari niyan, yung pump boat nandoon siya sa may medyo ang tawag nito yung yung tubig medyo doon sa medyo malalim na hindi na makakapunta siya sa seashore. So ang ginawa, sumakay kami sa maliit na boat, karga lahat ng mga gamit. So yung last na lang is bigla siyang tumalon. Ngayon nang tumalon siya, nagtumble yung maliit na boat. At lahat ng mga gamit namin, yung mga bag namin, as in
siguro kung makikita niyo yung Titanic, parang ganun nangyari, nakascatter lahat ng mga damit, mga bags namin. So very scary din yung nangyari. Pero ano pa rin kami, tuloy pa rin kami ng biyahe. Nabutan kami ng bagyo. Grabe talaga yung kaba namin kasi nabutas pa yung boat. Tapos pumapasok yung tubig, pero talagang panalangin na lang talaga kami. Grabe talaga yung preserve ni Lord sa buhay din namin. Kaya galit na galit yung mga parents namin kasi nga sige pa rin kami nag-travel kahit nga yun masama yung panahon. Pero praise God, ayan, until now buhay pa rin kami. Pero grabe yung experience talaga dyan sa Pulupandan Port. Pulis to siya, guro. Ayan, so marami na akong nakwento pala. Parang excited pa ako magkwento sa mga those were the days ng mga kabataan ba. So I think yes, maganda din naman talaga yung pag-travel if you want to travel, if you are in Negros from Pulupandan to Guimaras, kasi mabilis lang naman, I think 30 minutes. I'm not sure, pero mabilis lang talaga siya. So maybe in God's perfect timing makabisita din ako sa Guimaras. Ang ganda kasi ng Guimaras Island. Ayan, so we are here na. Saan na ba tayo ngayon? I think this is Hinigaran. And marami pang municipalities and city na madadaanan from Bacolod to Cabancalan. Hindi ko lang memorize. Hindi na ako, parang wala na sa geography. Hindi na memorize yung Negros Occidental. Ayan. So, salamat mga ka-Nestified for joining me with this road trip together with my friends. Kasama ko pala dito yung ate ko at first time niya din mag-long drive, mag-long trip kasama ng mga kaibigan. Naku mga ka-Nestified, I'm so sorry sa sobrang kadaldalan ko at sa sobrang loading na kadaldalan. Salamat sa pasensya niyo mga ka-Nestified. Gusto ko lang kayong hindi ma-bored. Especially road trip tayo mga ka-Nestified. So I think di ko na alam actually kung nasaan na tayo, na lost in space na tayo mga ka-Nestified. And yes, anyway, thank you for staying with me. And I know road trip is boring for some people. This vlog is boring for some people because road trip. But for some also, they're enjoying the sceneries, the beauty, the road trip, the patience, yan, sa pagta-travel. Yay! Salamat sa signage. Nandito na tayo sa Binalbagan, Negros Occidental. Yan, sinong mga taga Binalbagan dito? Sinong mga taga Binalbagan? Diri! Welcome to my vlog. And na-miss mo na ba ang Binalbagan? Yung city mo? Ayan, so yes, dadaan lang tayo dito sa Binalbagan, part of Negros Occidental. Most probably mga ka-Nestified, if nagtatanong kayo mga ilang oras from travel time from Bacolod to Cauayan, siguro mga 2 to 3 hours depending sa sa biyahe, sa takbo ng sasakyan. But kami hinay-hinay lang and inahinay lang yung travel namin papuntang Cauayan. So, malayo to actually kasi makikita mo yung sa pinakadulo na talaga ang Cauayan dito sa Negros Occidental. Welcome to Himamaylan City. We are now approaching Himamaylan City.
Ayan, welcome to Himamaylan City. Dadaan kami muna dito. And yes, for those who are watching na taga Himamaylan, raise your hand or comment lang mga Kanestified. And we will shout out sa next na vlog. Grabe no mga Kanestified, sobrang sagana talaga sa lupa ang Pilipinas, especially dito sa Negros. Tingnan mo ang lalapad ng mga lupa na pwede mo lang talagang taniman. Kaya talaga sana ang government natin support din yung mga agriculture para hindi rin tayo mahirapan sa mga bilihin na parang yung ang mamahal, lagi na lang tayo nag-i-import. So sana no sa sobrang lawak talaga ng mga lupain natin at productive talaga, pwede talagang gamitin to. Kaya sana din ma-improve na yung natin agriculture kasi dami talaga nating mataniman para hindi naman tayo magutom at mag na lang tayo sa mga ibang bansa sa mga crops nila. Ayan, so we need more farmers. Yan. And saludo ako sa mga farmers. Kayang-kaya natin yung mga Pinoy, mga Kanestified na ma-improve. Leadership lang talaga yung kulang at saka support. Anyway, kahit nga dito sa Dubai, disyerto na ngayon mga Kanestified ha, pero at saka ang init, ang weather, pero gumagawa talaga sila ng paraan para lang makapagtanim ng mga produkto nila kasi they want to improve yung mga local products nila. Kaya support local talaga. At syempre mga Kanestified, di ba, pag maraming mga produkto, bababa yung mga bilihin natin. So makapag-help pa sa mga local farmers at magagamit pa rin natin yung mga local products natin. Hindi siya gaano kamahal. So sana suportahan ito ng ating pamahalaan. So I think okay na muna tayo dito mga Kanestified. It's time to end this vlog and thank you for watching. I hope nag-enjoy kayo and sa mga loading at mga mga side comments ko din. And yes, thank you so much mga Kanestified for taking your time, 13 minutes of your time sa pag-watch ng vlog na ito. See you on my next vlog mga Kanestified. Don't forget to subscribe, like, and comment. God bless everyone!